Ayan, so ito na naman po ako sa aking next video. So next lesson tayo guys sa mga grade 9 students dyan. Again, pinagbabasehan ko po dito ay ang ating module dahil nga po sa ating new normal na pandemic na yan. So kaya po wag kalimutang manood ng aking mga video. Kukumpletuhin ko po lahat ng mga lesson sa module na nakabase sa ating books. So at ang lesson natin ngayon is all about the natural fruits of a quadratic equation. So, characterizing and describing tayo. Ika-characterize natin and then i-describe natin yung roots ng quadratic equation. Kasi diba guys, marunong na tayo kung paano mag-solve ng quadratic equations. And then, nakukuha din natin yung mga roots. Yung mga roots yun po yung mga values ng x na nakukuha natin. So, today, ika-characterize natin siya and then i-describe natin. So, review muna tayo ulit dahil ito yung mga kailangan nating skills sa ating lesson today. Yung sa standard form. So, sa standard form, we have ax squared. Kababa ko konti, ax squared plus bx plus c is equal to 0. And then, sabi nga natin, si a, yung siya po yung numerical coefficient ni x squared. Si b naman is the numerical coefficient ni x. Excuse me po. At si c naman po yung ating constant. So, kailangan alam nyo paano i-identify yon ha? Okay. Magpo-proceed na po ako sa lesson natin ngayon. Now, paano po ba tayo nagka-characterize tsaka nagde-describe ng roots ng quadratic equation? So, inaano po natin yan? Ang ginagamit po natin is yung tinatawag nating discriminant. Ano po ba si discriminant? Ito po yung tinatawag nating discriminant. Sulat ko na. Discriminant. Baka wrong spelling pa ako. Ayan. Discriminant. So, ayan po. Ang discriminant natin ay b squared minus 4ac. So, kung familiar po sa inyo, yan po yung nasa loob ng quadratic formula, yung nasa loob ng square root o yung tinatawag nating radicand. So, kung natatandaan nyo pa dun sa aking last lesson. So, yan po yung tinatawag na discriminant. Yan po yung nagde-determine kung anong uri ba ng roots yung makukuha natin sa quadratic equation. So, meron po tayong tatlong uri ng roots or yung paggamit itong ating discriminant. Ilalagay ko dito ha. Sabi dyan, kapag ang discriminant daw natin, tatlo. Bago tayo mag-start. Kapag ang discriminant natin, o yung tinatawag nating b squared minus 4ac ay equal sa 0, ulitin ko ha, kapag daw yung discriminant ay 0, ang roots daw natin, o yung sagot natin, ay isang real number at sila ay equal. Nakuha. Again, kapag daw ang discriminant ay equal sa 0, yung root na makukuha natin, yung roots ay real number, tsaka equal po sila. Nakuha. Next, kapag naman daw yung discriminant natin, minus 4ac, yan, yung discriminant natin ay greater than 0 or mas malaki sa 0, ang roots daw na makukuha natin ay real number din, pero hindi sila equal. Not equal sila. Ibig sabihin, dalawa yung makukuha nating value, hindi equal. Nakuha. And last one, kapag naman daw ang ating discriminant is less than 0 or mas mababa pa sa 0, ang roots po niyan ay not real or hindi po siya real number. Nakakaintindihan tayo. Again, ulitin ko. Kapag ang discriminant natin, eto, pag sinolve daw natin yan, kapag siya ay equal sa 0, ang root ay real number and then equal sila. Pag greater than 0 naman, real number pero hindi sila equal. Tapos, kapag less than 0 naman, or yung mga negative values natin, hindi daw real number yung roots natin. So, paano po yun? Sige, ano natin ha? Mag-ano na tayo? Mag-start tayo. Pwede ba, sisymbol ko na lang na ang discriminant ay d, para meron kayong basihan dito, may guide. Kapag ang d ay equal to 0, siya ay, lagyan ko ng ano ha? Ganyan na lang. Ayan. Siya ay real number, and equal. Next, kapag naman daw ang discriminant ay mas malaki sa 0, real number din, pero hindi sila equal. Kapag naman daw ang discriminant ay mas maliit sa 0, siya po ay hindi real number. Not a real number. Teka, wag na symbol, hindi niyo masyado makikita. Not real. Or hindi siya real number. Ayan. So, paano natin yung gagawin? Example na tayo, guys, ha? Example. Para mas maunawaan nyo. Hindi ko na naman mabuksan. Struggle is real. Teka. Ayan, nabuksan ko na ulit. Kinagat ko po, guys. Pasensya na. Ayan. Discriminant na tayo. So, for example number 1 tayo. Example number 1, I have x squared plus 4x plus 3.
Ayan, di ba yan ay isang quadratic equation? So, pwede nyo po siyang isolve using yung 4 ways natin of solving quadratic equations. Pero yung topic kasi natin ngayon, ika-characterize or i-describe lang natin yung roots or yung pinaka-answer niyan. So, ibig sabihin, kahit hindi nyo muna siya isolve, hindi nyo pa alam yung roots, madi-describe natin siya using the discriminant o yung tinatawag nating b squared minus 4ac. So, identify muna natin sino si a, sino si b, at sino si c. So, in this case, si a ay yung coefficient ni x squared, which is pag wala, automatic 1. Si b naman, coefficient ni x, which is positive 4, at si c is yung ating constant, which is positive 3. So, ayan, meron na tayong values ni a, b, and c. So, isa-substitute natin yan using our discriminant. So, we have b squared minus 4ac. Nakuha, o substitute. Ano yung b? 4 squared minus 4. What is a? 1. At ang ating c, positive 3. Next, simplify. 4 squared, ibig sabihin nun ay 4 times 4. So, we have 16. So, itong tatlong to, dahil puro multiplication lang naman yan, pag isahin na natin, negative 4 times 1, negative 4 times 3, negative 12. So, again, ulitin ko ulit ha, baka nabilisan. Negative 4 times 1, negative 4 times times positive 3, negative 12. Excuse me po ulit. Yan, so 16 minus 12, we have 4. So, ito po ang ating discriminant. Discriminant, basta discriminant, yan, 4. So, sabi guys, kapag daw ang discriminant natin, so sa tatlong yan, dito siya nagpa-fall. Tama ba? Bakit siya dyan nagpa-fall? Kasi 4. Ang discriminant natin ay mas malaki sa 0, greater than 0. Ibig sabihin daw, ang roots natin guys, dito na lang sa baba pala. Dahil 4 yan, greater than 0, ang roots natin, paano natin siya i-describe ay real number, but not equal. Again, dahil ang discriminant na nakuha natin ay mas malaki sa 0, real number daw siya, pero hindi sila equal. Yung roots ang pinag-uusapan ha, yung roots. Now, sige nga, patunayan nga natin at ang roots nila ay real number, taka hindi equal. I-solve nga natin ito using kung anong process man yung gusto nyo. Siyempre, pinakamadali niyan. Factoring, tama. Kasi may factor si 3, na kapag inano natin, kinuha natin yung sum 4. Tama. O, solve natin using factoring. O, sana natatandaan nyo pa yung factoring. So, syempre x. Factor ng x squared. So, natatandaan nyo dun sa ating lesson ng factoring, ano yung factors ni 3 na kapag inad natin, positive 4. So, hindi na ako maglalagay ng sa mga gilid-gilid. Alam ko naman na alam nyo na yon. So, ayan. Factor niya, na kapag inad 4, we have positive 3 times positive 1. Diba? 3 times 1 is 3. And then, pag pinag-add natin, 3 plus 1 is 4. So, therefore, yung factors ni 3 na isusupply natin dito ay positive 1 at positive 3. Pag times 3, pag pinag-add 4. So, ganun kasimple. Next, x plus 1 is equal to 0. Di ba yun yung next step? Ine-equate natin sa 0. And then, transposition method. Ililipat natin yung kasama pa ni x. So, we have x is equal to negative 1. Ito po yung first value, and x is equal to, since positive kapag nilipat, negative 3. So, ito daw po yung dalawang roots nito. Teka, ang pangit pala. Wait, pangit. Ayan. Basta 3 yan, ha? Pangit masulat ko. Ito daw po yung dalawang roots ng ating original equation. And yung lesson kasi natin is characterizing and describing, di ba? So, by using the discriminant, ito, 4 daw, kapag daw 4, ang roots daw natin ay real number pero hindi equal. Kung mapapansin nyo, negative 1 and negative 3 are real numbers. Tama? So, tama yung sabi dito na real number. And, sabi din dito, not equal sila. So, tama naman. Yung dalawang roots natin ay hindi equal. Isang negative 1, isang negative 3. So, yun po yung pinaka-lesson natin. Pero ito lang guys yung pinaka-lesson natin ha. Yung dinidescribe lang natin kung ano bang uri ng roots meron ang ating quadratic equation. Pero kaya ko lang po pinakita sa inyo to para makita nyo kung talagang tama ba na yung roots ay real number na pero hindi naman equal. So, ito po yun. Nakuha. O sana naunawaan ha. Sa lesson natin, characterizing and describing the roots of quadratic equation. Na kahit hindi nyo pa siya isolve, basta ginamit nyo yung discriminant, madi-describe nyo na anong uri ng roots meron yung ating equation. Yan. So, nakakaintindihan. Pwede na po ba tayo mag-second example? Ayan. So, second example na tayo. Burahin ko na to ha. Ayan. Titigan mabuti. Yan. Burahin na natin. Example number 2. Example number 2, we have x squared plus 4x plus 4 is equal to 0. Again, kunin ulit natin yung ating mga values, si a, si b, at si c. So, si a, yung numerical coefficient ni x squared, which is 1. Si b, si positive 4. At si c, also positive 4.
Ayan, so now, using the discriminant, i-describe na natin kung anong uri ng roots meron yung ating given equation. So we have b squared minus 4ac. Substitute lang natin yung mga value. Ano yung ating b? Yan, so we have 4 squared minus 4. What is a? 1. And c, positive 4. Next, simplify. 4 squared, ibig sabihin nun guys ay 4 times 4. So we have 16. Ang ingay ng mga aso. Wait lang. Ayan. Ito. Basta yan, lalaksa ko na lang yung boses ko. Pag isahin na ulit natin to, so we have negative 4 times 1, negative 4 times 4, negative 16. Again, saan nanggaling si negative 16? Negative 4 times 1, negative 4 times 4, negative 16. Now, 16 minus 16, 0. Ito yung ating discriminant. So again guys, sabi kapag daw ang discriminant ay 0, ayun, tignan natin to sa ating chart. Ito siya, dito siya magpo-fall naman guys. Kapag ang discriminant daw ay 0, ang roots daw ay real number at saka equal daw. O, sige, check natin na ulit. Ang roots daw natin, ang roots ay real number and also they are equal. Next, i-check ulit natin kung talagang tama na real number nga ba at saka equal ba yung roots. O solve natin. So we have x squared plus 4x plus 4 is equal to 0. Siyempre pinakamadali is by factoring kasi may factor si 4 na pag pinag-add ay 4. Ano yon? Siyempre si x. Ano po yung factor ni 4 na pag pinag-add 4? Very good. Positive 2. So 2 times 2, 4. Pag pinag-add 4. Nakuha. Next. Equate sa 0. Pareho lang. Ay, 0 yun. Yan. And then, transpose natin yung kasama ni x. So, x is equal to negative 2. Dahil lumipat na po siya ng right side ng equation. Same din po sa kabila. O now, tingnan natin yung dalawa nating roots. Tama po ba yung sabi ng discriminant? Na ang roots daw, dahil ang discriminant ay 0, ay real number. So, correct. Real number si negative 2 at negative 2. Sila po ba ay equal? Correct also. Isang negative 2 at isang negative 2. So, equal din po sila. So, nakuha. Again, guys, si discriminant po, o yung tinatawag nating b squared minus 4ac, ginagamit po natin siya para matukoy agad natin, even without solving yung ating quadratic equation, matukoy agad natin anong uri ba ng roots meron yung ating quadratic equation. So, malinaw po. Ayan. So, yan. Medyo paus na ako, no? Ayan. So, ayan na po yung ating dalawang example. Sana po naunawaan. Yan. Pwede na tayo mag-proceed sa ating third example. O, titigan nyo ng mabuti yan. Ayan. Third example na tayo. Yan. Ito po yung ating third and last example. So we have 2x squared minus 5x plus 4 is equal to 0. So again, first step, identify si A, si B, at si C. So ano ang ating A? Yung kasama ni x squared. 2. Si B, negative 5. At si C, positive 4. Nakuha. Next. Substitute yan sa ating discriminant. So, ang b natin ay negative 5 squared minus 4. Ang a natin ay 2. At ang c naman natin ay 4. Solve. So, negative 5 squared, ibig sabihin po nun ay negative 5 times negative 5, which is positive 25. Ito po, puro multiplication. Pag-isahin ko na ulit. Negative 4 times 2, negative 8. So, negative 8 times 4, negative 32. Nakuha. Isa pa. Saan ang galing ulit yung negative 32? So, we have negative 4, negative 8 times 4, negative 32. And then you subtract. So, 25 minus 32, we have negative 7. So, ayan. Ito po yung ating discriminant. So, again guys, saan siya magfo-fall? So, dito po siya magfo-fall sa pangatlo, na ang discriminant daw ay less than. Kapag daw ang discriminant ay mas mababa sa 0, ang roots daw natin, roots, ay not a real number. Sige nga, try natin. Kung mapapansin nyo guys, di ba negative 7? Di ba ito rin po yung nasa quadratic formula? Natatanda nyo po ba yung quadratic formula? Di ba we have x squared? Ay, x squared. Sorry. X is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, di ba yan yung quadratic formula natin? Oh, now, hindi na natin i-solve ng buo. Kasi kung mapapansin nyo guys, kung ang discriminant natin, ito ay negative 7. So, ibig sabihin, nasa loob ng square root, negative 7, yan po ay hindi na real number. Not a real number.
Why? Kasi po, wala naman po tayong number na kapag pinag-times natin sa sarili niya, negative ang magiging sagot. Kasi positive times positive is positive. Negative times negative is still positive. So therefore, since alam naman natin na yung discriminant or nasa loob ng square root ay negative, hindi na natin kailangan isolve ng buo. Alam na natin that yung roots niya ay not a real number. So nakakaintindihan po. So again, kapag ang discriminant ay mas mababa pa sa 0, or ito po siya, less than 0, yung roots nyo is not a real number. So yon, sana po naunawaan. Dito na po nagtatapos ang ating lesson about characterizing and describing the roots of a quadratic equation. So makita-kita po ulit tayo or makinig po kayo, manood po ulit kayo ng aking next video sa susunod na lesson po ulit. Yun po. Maraming salamat. Please don't forget, paki-like po, share, and subscribe po ha. Huwag kalimutang mag-subscribe, lalo na yung mga estudyante ko, para nakikita nyo lahat ng lessons natin. So, goodbye!